A moment of patience in a moment of anger prevents 1,000 moments of regret. كتاب الله كتاب الله كتاب الله. Bismillahirrahmanirrahim. Dito na po tayo sa ikatlong episode ng ating pagbibigay ng kahulugan sa banal na Quran. At naumpisahan po natin ang pagbibigay dito sa tinatawag na al-isti'ada at ng al-basmala. Umpisahan natin ang pagpasok sa unang talata nito sa banal na Quran, ang surat al-Fatiha. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bago natin bibigyan ng kahulugan ang talatang ito na siyang napakadakila, ay may isang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagmula sa salaysay ni Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Katotohanan, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa hadith qudsi. Itong hadith qudsi ay pwede nating tawagin na banal na hadith. Ito'y iba sa tinatawag na hadith nabawi, ang hadith na nagmula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May pagkakaiba ito. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Qasamtu salata bayni wa bayna abdi nisfayn. Fa idha qala alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah ta'ala, Hamidani abdi. Wa idha qala ar-Rahmanir Rahim, qala Allah ta'ala, Athna alayya abdi. Wa idha qala Maliki Yawmiddin, qala Allah ta'ala, Majjadani abdi. Hanggang sa katapusan nitong hadith na ito, na ang kahulugan nagmula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanyang sinabi ni Allah, ang kataas-taasan, hinati ko ang sala sa pagitan ko at ng aking alipin ng dalawa. Kaya kapag sinabi ng alipin ng tao na nagsasala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinuri ako ng aking alipin. At kapag sinabi naman niya na Ar-Rahmanir Rahim, sabihin ng Allah na Athna alayya abdi. Itong Athna at ang Tahmid, Alhamd, at itong Tamjid ay magkakaiba't ibang salita sa wikang Arabic na ang tanging kahulugan lamang o di kaya ang maibigay natin na kahulugan dito sa Tagalog ay ang pagpupuri kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lahat, kapag sinabi ng alipin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala, pinuri ako ng aking alipin, Ar-Rahmanir Rahim, nagpuri siya sa akin. At kapag sinabi niyang Maliki Yawmiddin, ako'y ginawa niyang dakila, ginawa ako ng aking alipin na dakila, yun ang sabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag sinabi niya na Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang pagitan ko sa akin at ang aking alipin. At kapag sinabi naman niya na Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, hanggang sa katapusan nito, sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay sa aking alipin. At sa aking alipin, ibibigay ko ang kanyang hinihiling. So makikita natin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hinati ang suratul Fatiha sa pagitan niya at ng pagitan ng taong nagsasala o di kaya nagdarasal. So may natatanging para kay Allah, yaunay Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Lahat kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag sinabi naman natin na Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ito ang pagitan natin sa Allah at tayo.
Hada baini wa baina abdi nisbain. Ito ang pagitan ko sa aking alipin, sa akin at sa kanya. At kapag sinabi natin na ihdinas siratal mustaqim hanggang sa kahulihan ng sura na ito, sasabihin ni Allah, ito ang para sa aking alipin. Ito ang sa aking alipin at ibibigay ko sa kanya ang anumang kanyang hinihiling sa akin. So dito makikita kung gaano ang halaga ng surat Al-Fatiha. Ito'y ginawang dalawang bahagi o di kaya hinatin ni Allah subhanahu wa ta'ala ng dalawang bagay sa kanya at saka sa kanyang alipin na siyang nagsasala o nagdarasal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ang kahulugan nito, ang lahat ng papuri ay nararapat lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Panginoon, Rabb. Dito sinatawag na Rabb, ito'y salitang Arabic na ang kahulugan ay napakalawak. Ang Rabb, ang tagapaglikha ng lahat ng mga nilalang, nagkakaloob ng buhay, bumabawi ng buhay sa pagkamatay ng tao, nagbibigay ng biyaya, nagbibigay ng lahat ng habag. So ito ang Rabb, ibig sabihin Rabb. Kaya nga meron tinatawag na Tauhidur Rububiyyah. Ang ibig sabihin, ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga ginagawa. Ar-Rububiyyah, na ito'y ang pagkakaloob ng buhay, pagbabawi nito, pagbabawi ng buhay, pagbibigay ng biyaya, pagkakaloob sa tao ng lahat ng kanyang mga hinihiling. So, lahat noon ay tinatawag na Rububiyyah. Kaya nga, ang tinatawag na Tauhid Rububiyyah, ibig sabihin ang kaisahan ni Allah sa kanyang ginagawa. Isa pang uri ng Tauhid, ang tinatawag na Tauhidul Uluhiyyah. Ang kahulugan naman ito sa maikling pagpapaliwanag, ito ang kaisahan ni Allah sa pamamagitan ng ating mga gawain, ng mga alipin. Na tayo hindi magsasala, hindi hihingi ng tulong, hindi magdarasal, hindi mag-alay, maliban lamang sa kay Allah subhanahu wa ta'ala. So lahat ng ating ginagawa ay para sa Kanya. Yun ang tinatawag na Tauhid al-Uluhiyyah. Ang Tauhid al-Rububiyyah naman ay ang kaisahan niya sa kanyang mga ginagawa. So yun ang maikling pagkakaintindi o kaya pagpapaliwanag sa tinatawag na Tauhid al-Rububiyyah at ang Tauhid al-Uluhiyyah. Ito ang Rabb. Ang ibig sabihin ay tagapaglikha ng lahat ng mga nilalang. Ito ay papuri ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sarili. Nakalakip ang kanyang pag-utos sa kanyang mga alipin na siya ay purihin nila. Na siya lamang ang karapat-dapat sa mga papuring ito. Dahil sa siya lamang ang lumikha ng lahat, ang tagapangasiwa nito, ang tagapangalaga sa lahat ng kanyang mga nilikha sa pamamagitan ng kanyang mga biyaya. At pamamatnubay sa kanyang tunay at minamahal na mga alipin tungo sa tunay na pananampalataya at paggawa ng mga mabubuti. So yun ang kahulugan ng Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Nabanggit na natin itong kahulugan ng dalawang salitang ito sa pagbibigay natin ng kahulugan ng Bismillahirrahmanirrahim. At sinabi natin na ang salitang Ar-Rahman ay saklaw ng kanyang habag ang lahat ng kanyang mga nilikha. At ang Rahim naman ay labis ang kanyang awa at pagmamahal ng ganap sa mga taong mananampalataya lamang. At ang dalawang ito, Ar-Rahman Ar-Rahim, ay kabilang sa mga magagandang pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maliki Yawmiddin. Siya, ang luwalhati ay para sa Kanya. Siya lamang ang bukod-danging nagmamay-ari at nangangasiwa sa araw ng muling pagkabuhay. Maliki Yawmiddin. Siya lamang ang tanging nagmamay-ari at nangangasiwa sa araw ng muling pagkabuhay. At tinatawag na Yawmuddin, ibig sabihin ay muling pagkabuhay muli, sapagkat dito sa araw na ito ay makikita
at ito ang araw ng pagbibigay ng kabayaran sa lahat ng mga gawain. Pagbibigay sa lahat ng mga gawain at ang kanyang pagiging bukod-tangi sa pagmamay-ari at pangangasiwa sa araw ng paghukom, dahil walang sino man ang mag-aangkin nito sa araw na yaon at walang sino man ang magsasalita maliban sa kung ito ay kanyang pahihintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pagbigkas ng isang Muslim sa aya na ito o talatang ito, sa bawat rak'a ng kanyang pagdarasal ay nagpapaalaala sa kanya hinggil sa huling araw na nag-utos na paghandaan ito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng kabutihan at pag-iwas sa mga kasalanan at mga bagay na kung saan ipinagbabawal. So dito natin makikita ang halaga ng Maliki Yawmiddin, na ito'y ang kahulugan, ang luwalhati sa Allah subhanahu wa ta'ala, na siya lamang ang bukod-tanging nagmamay-ari at nangangasiwa sa araw ng muling pagkabuhay. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikaw lamang ang aming susundin at sasambahin, at ikaw lamang ang aming hihingian ng tulong sa lahat ng aming mga pangangailangan at ginagawa. Lahat ng bagay ay nasa iyong kamay. Nasa kamay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walang sino man ang nagmamay-ari ng anuman na kahit na katiting na bagay, kundi ikaw lamang, ang Allah subhanahu wa ta'ala. At narito sa talatang ito ang katibayan na ang anumang uri ng ibada, ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi maaring ituon ng alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala kanino man, kundi sa Kanya lamang. At narito rin sa talatang ito ang lunas sa puso mula sa sakit ng pagsasalig ng labis na atensyon sa iba bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagmamalabis, pagkukunwari, at pagmamayabang o pagmamataas. Ito isang lunas na makikita o di kaya mapatunayan sa talatang ito. Ihdinas siratal mustaqim. Turuan mo kami, Allah subhanahu wa ta'ala, patnubayan at kabayan tungo sa matuwid na landas. Patatagin mo kami sa landas na yaon hanggang sa ikaw ay aming makatagpo kapag tayo namatay na. At ito ang relihiyong Islam. Ang maliwanag na daan tungo sa pagmamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala at tungo sa kanyang hardin, ang paraiso. Ito ang itinuro ng huling sugo at propetang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ang lahat ng mga propeta at sugo na nauna kaysa sa kanya ay nag-isa sila sa pagtuturo nito. Katiyakan, walang anumang daan patungo sa tunay na kaligayahan ng isang alipin, kundi ang pagiging nasa matuwid na landas, ito ang Islam. Siratal ladhina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ito ang daan ng mga pinagkalooban mo ng biyaya. Sino ang mga ito? Ang mga propeta, mga matatapat, mga namatay ng tinatawag na syahid o di kaya martir, nagpupunagi sa daan ng Allah subhanahu wa ta'ala o nakipaglaban ng alang-alang sa Allah, at ang mga mabubuti. Silang mga pinatnubayan at matutuwid. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Huwag mo kaming ihanay sa mga nagtungo sa daan ng mga isinumpa. Yaon ang mga nakaalam ng katotohanan, subalit ito ay kanilang tinanggihan. Ghairil maghdubi alaihim. At ganun din, waladdallin. Ganun din ang mga naligaw, yaong mga tumanggi at nawala ng pagkalayo-layo mula sa katotohanan. So, wag mo kaming, ang ituro mo sa amin ay yung daan ng mga taong tinatawag na an'amta alaihim, na nabanggit natin kanina. Hindi ang mga daan ng mga taong naligaw o ang mga taong nalaban ang katotohanan, subalit sila ay nalihis sa malayo nito.
Narito sa panalangin ito na Al-Fatiha ang lunas sa puso ng isang Muslim mula sa sakit ng pagtanggi, kamangmangan at pagkaligaw. Ito rin ang katibayan na ang pinakadakilang biyaya sa lahat ay ang Islam. Na kung kaya sino man ang nakaalam ng katotohanan at pagkatapos ito ay sinunod niya sa makatuwid, siya ang karapat-dapat na nasa matuwid na landas. Dito po natin tatapusin ang pagbibigay ng kahulugan sa isang dakilang talata at ito ang Suratul Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.